So, slippery slope policy. So, ano itong slippery slope policy? Ito yung parang domino effect na pagka ginawa mo yung isang bagay, it would lead to another thing and to another thing. Diba? Parang mag-i-snowball siya o parang domino na sunod-sunod babaksak. So, halimbawa, yung example na nakita natin sa Google na kapag ka inalaw ng school na mag-cellphone yung mga estudyante sa classroom, ang tendency is hindi na sila makikinig. At kapag ka hindi sila nakikinig, wala silang matututunan, babaksak sila at hindi sila makakagraduate. Which is hindi totoo dahil meron naman na kahit nagsi-cellphone, may mga estudyante naman, hindi naman lahat. May mga estudyante naman na attentive pa rin at gagraduate pa rin minsan with honors pa. So, yun yung example natin, yung slippery slope policy. Ibig sabihin, pag nadulas ka, sunod-sunod yung, tuloy-tuloy yung pagdulas mo. So, ibig sabihin, pag gumawa ka ng isang bagay na medyo akala mo hindi maganda, it would lead to another thing na hindi maganda din, sunod-sunod. So, policy yan. And some people is assuming that. No? Kaya nga, di ba, may yung sinasabing you tend to control, yung control. Kaya nangyayari yung slippery slope kasi wala tayong control. Hindi natin alam yung boundaries, di ba? Wala tayong boundaries na kung hanggang saan lang. At yun na yun, pag wala kang boundaries, wala kang control, wala kang disiplina. So, yun lang ang ibig sabihin nun. So, butit na pag-aaralan natin yung mga policy na nabablog natin magmula pa dun sa strawman na importante sa atin yan. Yung strawman, yung ad hominem, yung black or white policy, yung yung slippery slope. Yeah. At saka yung appeal to authority policy, di ba? Yun yung mga importante na tutunan natin ngayon. At least, hindi ko alam to, so bago lang sa akin. Sa management, nangyayari din yan. Pwede natin sabihin sa management din yan. So, yun lang pa.